Nakakita ka na ba ng pagi? Batid mo ba na mainam pala itong proteksyon, lalo na sa mga nagbubuntis? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga kakaibang bisa at gamit ng hayop na ito mula sa katubigan na kung tawagin nga ay pagi. Saan-saan mo nga ba ito magagamit at ang iba pang lihim na kaalaman tungkol dito? Ano nga ba ang pagi? Ang pagi o stingray sa Ingles ay isang uri ng isda na binubuo ng mga cartilage, nakahawig ng laman ng pating o shark. Sila ay isang mistulang malalapad na bagay na lumalangoy sa katubigan. Mayroong humigit sa 220 uri ng pagi sa ilalim ng 8 kategorya nito. Karaniwang namumuhay ang isdang ito sa mga tropikal o subtropical na karagatan at maging sa mga kailugan. Ang pagi rin ay nagtataglay ng mahabang buntot at salumpang o pabaliktad na tibo o tinik sa buntot nito na ginagamit nga nilang proteksyon sa oras ng panganib. Ang pinakamalaking pagi sa mundo ay tinatayang umaabot sa 13 talampakan o 4 na metro ang haba na matatagpuan nga sa isang ilog sa Mekong, Cambodia. Ang pagi rin ay kinakain at masarap isangkap sa maraming putahe. Subalit sa ibang lugar, ang paghuli nito ay ipinagbabawal na. Ngunit batid mo rin ba na ang hayop o isdang ito ay nagtataglay pala ng mga mahiwagang gamit o kapangyarihan? Ang buntot nito ang aking tinutukoy. Ang buntot pagi ay kinukuha at pinapatuyo pagkatapos ay binebenta ng ilan, sapagkat ito ay mabisang pangontra sa mga kulam at mga lalang ng tao. Pangtaboy din ito ng mga masamang elemento at sa mga tinatawag na aswang o tiktik. Mainam itong proteksyon lalo na sa mga buntis na madalas dalawin ng mga masamang elementong gaya nito. Ibuhol lamang ito ng paikot at ipwesto sa bandang pintuan ng inyong bahay kasama ng mga balaraw. Gayun din naman ang balat nito. Sa bansang China nga, ang balat ng pagi ay ginagamit sa paggawa ng wallet, sapatos at bag, at pinaniniwalaang ito ay isang pampaswerte sa kabuhayan, pananalapi at maging sa kalusugan. Ikaw, nakakita ka na ba ng buntot pagi? O di kaya naman ay nakatikim ka na ng putahing mula dito? Gayunpaman, marahil ay hindi naman masama ang gamitin natin ang mga biyaya ng tubig at likas nitong yaman. Subalit huwag lamang nating kalimutan na huwag din silang ubusin at abusuhin upang may maabutan pa ang mga susunod na henerasyon. Kawayang naging bato, isang klase ng gamit o bertud na mainam na mapa sa iyo dahil hindi lamang sa napakabisa nito ay napakamahal pa nga ng presyo. Halika at alamin ang tunay na bisa ng kawayang naging isang bato. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin bang mangolekta ng mga kakaiba, mamahalin at mga natatanging bato na minsan ay tinatawag ngang mutya? Ngunit aakalain mo ba na mayroon din pala ang puno na ito na kilalangan natin bilang kawayan? Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at saan mo ito maaaring magamit? Kaya kung isa kang magmumutya at mahilig sa mga bagay tulad nito, ang videong ito ay para sa iyo. Madalas mo na sigurong marinig ang mga salitang mutya dito sa YouTube, lalo na nga dito sa ating channel. Ngunit batid ko na labis ka pa ring nalilito at naguguluhan kung ano nga ba talaga ang mga eksplanasyon ng mga bagay na ito. Ang mga mutya o bertud ay kadalasang makukuha sa mga hayop, halaman, puno, at mga natural na lalang ng kalikasan.
Kung inaakala mo na ang kabibi lamang ang natatanging nilalang na may kakayahang makabuo ng perlas o mutya, ay nagkakamali ka, sapagkat halos lahat ng mga likha ng Diyos ay maaaring magtaglay nito. Depende na lamang sa kondisyon ng kanilang kapaligiran. Nagagawa nilang mapaging bato o ma-fossilize o ma-crystallize ang bahagi ng kanilang katawan. Ang salitang mutya o perlas ay popular dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ito ay tinatawag namang mahiwagang mga bato o magic jewel sa iba pang mga panig ng mundo. Isang bagay na maaaring magtaglay ng mga kakaibang enerhiya o bisa. Ang mga mutya, talisman, amulets o charm ay ilan lamang sa mga normal na pagkakakilanlan nito. Ang mga mutyang ito ay madalas ngang gamitin sa mga ritual bilang dagdag na panghatak at isang mainam na proteksyon. Bawat mutya ay natatangi base sa kanilang pinagmulan o pinagkunan. Ang mga mutya ay natural na mabisa at nagtataglay ng superordinaryong enerhiya. Maliban sa taglay nitong lakas, karamihan ng mga mutya ay makagagaling o mainam sa panggagamot. Madalas na ginagamit ang mga perlas o mutyang ito ng mga sinaunang tao. Kanila itong isinusuot o ginagawang kwintas bilang proteksyon, pampaswerte, dagdag kalakasan, karisma, at pampalakas ng kanilang aura. Napakahalaga ng mga mutya, tulad nga ng perlas. Kahit noong unang panahon ay handang gumastos ang mga hari at mga pinuno para lamang magkaroon ng mga ito. Dahil ito ay kanilang ginagamit bilang poison antidote, na kagaya ng kakayahan ng mutya ng ahas na nakagagaling nga sa mga kagat nito. Kung nais mo ng detalyadong kaalaman tungkol sa mutya ng ahas, ay mag-iiwan na lamang ako ng link sa ibaba ng videong ito. Ang mga mutya ay buhay o mga living things, sapagkat ito ay nagtataglay ng supernatural na mga enerhiya na maaari ngang magamit na proteksyon at pampaswerte. Halika at alamin natin ang isa sa mga natatanging halaman na nagtataglay pala ng mutya, ang mutya ng kawayan. Ang kawayang naging isang bato. Gaya ng pangkaraniwang kawayan, ang isang ito ay naging isang bato o na-fossilize o na-crystallize sa paglipas ng mahabang panahon. Ito ay maaaring makuha sa katawan ng puno ng kawayan. Ang mutyang ito rin ay nabanggit sa sinaunang kasulatan sa relihiyong Hinduismo, na Garuda Purana, na Bibliya nga nila kung maituturing. Subalit hindi mo makukuha ang mutyang ito kung saan saang puno ng kawayan lamang. Ayon sa aklat, ito ay maaaring mabuo lamang sa mga puno ng kawayan na tumutubo sa mga banal na lugar o sagradong lugar. Ang mutyang ito rin ng kawayan ay nagtataglay ng totem o enerhiya buhat sa kawayan o espiritu ng kalikasan. Ang sino man raw na magkamero nito ay magtataglay ng swerte, haba ng buhay, kakaibang lakas, talas ng kaisipan, proteksyon at kakaibang kakayahan. Maaari mong hawakan ang mutya ng kawayan gamit ang iyong kaliwang kamay at isipin mo lamang o i-visualize ang iyong mga pangarap upang ito ay madaling matupad. Ilagay mo rin ito sa ilalim ng iyong unan upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng bangungot sa pagtulog at mapayapang pagtulog. Lagi itong dalhin upang kusang maghilom ang sugat o anumang karamdaman na iyong dinadala. Ibabad rin ito sa tubig matapos sa inumin naman upang magsilbing charged water. Parati mo itong dalhin upang magdala sa iyo at maging pang-akit ng swerte. Ang mutyang ito ay maaaring magkahalaga na nga
ng 140,000 pesos o $2,828 sa kasalukuyan. Ikaw, nais mo rin bang magkamero nito? Sana ay mas naunawaan mo na ang kaalaman hinggil sa mga mutya. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang lagi may alam. Dito yan sa Best TV. Tara be, sabay-sabay tayo na